Saan nakuha ng mga tao ang kaisipang kailangan natin ng mga buhay na pastor, ngunit sapat na ang mga apostol na matagal nang namatay? Pinili ng Diyos na kumilos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod noong panahon ni Elias, ni na Apostol Pedro at Apostol Pablo. Nagbago na ba yon? Ayon sa kasulatan, hindi ito nagbago. Maraming iba't ibang lingkod ng Diyos, kabilang ang mga apostol, ang sumulat ng Biblia. Ngunit ang kanilang tungkulin ay hindi lamang ang sumulat ng Biblia. Sila ay kumikilos sa katungkulan ng pagiging apostol, sinasangkapan ang katawan ni Kristo sa kanilang kapanahunan at nagsasalita ng rema o ang kasalukuyang salita ng Diyos para sa panahong iyon. Ang ilan sa mga rema na salitang yon ay hindi na naaangkop sa atin ngayon, gaya ng ilang tinuro tungkol sa kababaihan. Yun ay para sa mga taong nabubuhay sa panahong yon dahil sa kanilang mga pag-uugaling wala sa kaayusan. Ginamit ng Diyos si Apostol Pablo upang magpahayag ng rema o ang kasalukuyang salita ng Diyos upang sangkapan ang katawan ni Kristo at maibalik ang kaayusan sa panahong iyon. Sa parehong paraan, kailangan ng Diyos gumamit ng mga apostol sa kasalukuyan upang ipahayag ang rema, ang kasalukuyang salita ng Diyos upang mapanatili ang kaayusan, mailatag ang tamang pundasyon at masangkapan ang katawan ni Kristo. Halimbawa, noong panahon ng COVID, araw-araw akong nagla-live at marami sa aking mga itinuturo noon ay para palakasin ang loob ng mga tao sa gitna ng pandemya. Itinuturo ko sa kanila, huwag kayong matakot sa COVID, huwag kayong matakot sa sakit na ito. Ibinabahagi ko sa kanila ang karunungang batay sa Biblia. Pero wala namang COVID nung panahon ni Apostol Pablo. Kaya kailangan natin ang mga apostol sa kasalukuyan upang ipahayag ang rema, ang kasalukuyang salita ng Diyos para sa ating panahon. Ang buong katawan ni Kristo, ang lahat ng mananampalataya ay nasasangkap at umaabot sa espiritual na maturidad kapag ang 5 katungkulang ministeryo or 5-fold ministry ay umiiral at gumagana. Pinipili ng Diyos na gamitin ang mga pinunong ito at ang mga katungkulang ito sa ministeryo upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan nila para sa pagsasangkap at pagpapalakas sa katawan ni Kristo. Kaya kung wala ang 5 katungkulang ministeryo, nananatiling hindi ganap ang maturidad ng mga mananampalataya. Mas madali silang malinlang ng kaaway, nagiging maligamgam sila sa pananampalataya, at hindi nila nagagawang lumakad sa kanilang pagkatawag o maging makapangyarihang mga instrumento ng Diyos.